Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kapag nakita ninyong kubkub na ng mga hukbo ang Jerusalem, talastasin ninyong malapit na ang pagkawasak nito. Dapat tumakas sa kabundukan ng mga nasa Judea at umalis ng lungsod ang mga naroon. Huwag nang pumasok doon ang mga nasa kabukiran, sapagkat ito ang mga araw ng pagpaparusa, bilang katuparan ng mga nasasaad sa kasulatan. Kawawa ang mga nagdadalang tao at nagpapasuso sa mga araw na iyon, sapagkat darating ang malaking kapighatian sa lupaing ito at ang puot ng Diyos sa bansang ito. Mamamatay sila sa tabak at dadalhing bihag sa lahat ng bansa, at ang Jerusalem ay magiging busabos ng mga hentil hanggang sa matapos ang panahong itinakda sa mga ito. Magkakaroon ng mga tanda sa araw, sa buwan at sa mga bituin. Sa lupa, ang mga bansa ay masisindak at malilito dahil sa ugong at mga daluyong ng dagat. Ang mga tao ay hihimatayin sa takot dahil sa pag-iisip sa mga sakunang darating sa sanlibutan, sapagkat mayayanig at mawawala sa kani-kanilang landas ang mga planeta at iba pang katulad nito na nasa kalawakan. Sa panahong iyon, ang anak ng tao ay makikita nilang dumarating na nasa alapaap. May dakilang kapangyarihan at malaking karangalan. Kapag nagsimula ng mangyari ang mga bagay na ito, magalak kayo sapagkat malapit na ang pagliligtas sa inyo." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo ang lahat at makinig sa homilya. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan na nagsisimba via online at sa lahat ng nasa abroad. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Ayon sa isang manunulat, a true test of character is not how you are on your best days, but how you act on your worst days. Ang tunay na pagsubok ng karakter ng isang tao ay hindi kung paano tayo kumikilos sa mga magagandang araw, masasayang araw, kundi sa masasamang araw. Parang ganito, mga kapatid, ang nais ituro sa atin ng ating mga pagbasa sa araw na ito. Simulan natin sa kwento ni Propeta Daniel. Noong panahong iyon, merong kautusan na nilagdaan ang isang hari na bawal magdasal sa anumang Diyos maliban sa kanya, maliban sa hari, sa loob ng 30 araw. Kaya nyo ba yon? Yung hindi magdadasal sa loob ng 30 araw? Kung ikaw ay makadiyos, kung ikaw ay laging nagdadasal, kung ikaw ay laging nagsisimba, araw-araw nagsisimba, hindi mo kaya yon. Mahirap sa iyo yon. Hindi mo gusto yon.
Pero kung hindi ka naman talaga nagsisimba, hello, sa mga hindi nagsisimba dyan, hindi ka naman talaga nagdadasal, o wala ka namang Diyos, ay, madali sa'yo yun. Kay Propeta Daniel, mahirap yun. Bakit? Kasi 3 beses siya magdasal. At tapat siya sa Diyos. Sino mang lumabag sa batas na ito, parurusahan at ipapakain sa leyon. Bilang madasalin si Propeta Daniel, alam ng hari na siya'y mapaparusahan, siya ipapakain sa leyon. At ganun nga ang nangyari. Kahit may kaparusahan, hindi natinag si Propeta Daniel. Patuloy siyang naging tapat at nanalangin sa kaniyang Diyos. Kahit may mangyayaring masama sa kanya, kahit hindi ang magandang mangyayari, patuloy at hindi nagbago ang ugali at nakagawian ni Propeta Daniel. Patuloy siyang nagdasal sa Diyos. At ang maganda rito, kahit siya ay pinarusahan na, kahit siya ay nagdurusa na, no? Itinulak ka ba naman no? Doon sa lugar ng mga leyon, sa kulungan ng leyon, at isinara ang pinto, kahit na siya ay nandoon na sa kaparusahan at nandoon sa kahirapan, patuloy siyang nagdasal at nagpuri sa Diyos. At alam niyo nangyari? Tinikom ng Diyos ang bibig ng mga leyon. Pinadala niya ang kanyang mga anghel at tinikom ang bibig. At dahil doon, naligtas. Hindi napahamak si Propeta Daniel. Sa mga panahon ng pagsubok, nakikita ang ugali ng tao kung gaano karupok. Ang pinakamalapit na kwento nito sa naranasan ko ay noong panahon ng pandemic, nung kami ay nasa Quiapo. No? Biyernes na Biyernes, bawal lumabas. Naalala niyo pa yon? 'Di ba? Bawal lumabas, huhulihin, walang mga pagtitipon. Kaya nga nagsara ang simbahan, 'di ba? At nauso ang online. Pero bago pa mauso ang online, meron ng online ang Quiapo noon. Pero kahit bawal lumabas, may batas, may mga ilang deboto pa rin ang pumunta sa Quiapo. Nagdarasal kahit sarado ang pinto. Kahit hindi nakikita ang Nazareno, hipuin lang, matanaw lang ang simbahan. Pinaghuhuli yung mga yon. At kaya naman nung nabalitaan namin yon, nakiusap kami sa mga pulis, no, napakawalan na lang, no, patawarin na lang. No? Talagang ganun, ano? Kapag ikaw ay tapat, anumang pagsubok, ikaw ay mananatiling tapat at hindi ka matitinag sa anumang pagsubok. Ito din ang tinuturo ni Jesus sa kanyang mga alagad sa Ebanghelyo, na darating ang panahon ng katapusan ng lahat. Masisira ang lahat ng maayos, magugulo ang lahat ng payapa, papangit ang lahat ng magaganda. Sa araw na hindi inaasahan ng lahat at walang nakakaalam. Pero sa panahong iyon, makikita ng lahat na dumarating mula sa alapaap, may dakilang kapangyarihan at malaking karangalan ang anak ng tao. Ibig sabihin, dumating man ang kaguluhan, kapighatian, kahirapan, kasiraan, o kasamaan, may magdiyos, may Diyos na darating at magliligtas. Magandang paalala yon. Dumating ka man sa panahong ikaw ay mahirapan, ang paalala mo, merong Diyos na magliligtas. Dumating ka man sa panahon ng kagipitan, pagsubok, ang paalala, merong Diyos
na darating para ikaw ay maligtas. Kaya huwag maligalig, kundi manalig. Hindi tayo dapat matakot at mangamba. Hindi dapat mataranta o mabalisa. Yan ang problema eh. Ang dali nating mataranta at ang dali magbago kapag nahaharap sa pagsubok. Ilan sa atin yung nagipit, sa patalim kumapit. Ilan sa atin yung naghirap, nangupit. Maraming ganyan. No? Yung nasubok lang, nagbabago ng ugali. Na iba lang ng panahon, nagbago ang pakikitungo. Hindi lang pumabor sa kanya ang panahon, ang bilis nagtampo. Nagkaroon lang ng problema, sumuko na. Nagkasakit lang, ayaw nang magsimba. Lahat ito ay dahil ang bilis natin mawalan ng pag-asa. Yan ang problema. Kapag nawawalan na tayo ng pag-asa. Kaya nga ang paalala ni Jesus, dumating man ang delubyo sa ating buhay, merong Diyos na makakapitan. Kaya huwag mawalan ng pag-asa. Huwag kang magbago sa iyong pananampalataya. Mas lalong kumapit at maniwala. Mga kapatid, sadyang dumarating ang pagsubok. Sino bang hindi sinubok? Sino bang hindi humaharap sa pagsubok? At dumarating ito madalas sa panahong hindi natin alam. Pero walang dahilan para baguhin ang mga nakagawiang kabutihan. Lalo na kung ito ay magpapalapit sa atin sa Diyos at magpapadali ng ating kaligtasan. Tandaan, sa oras ng kagipitan, merong Diyos na magliligtas. Huwag mataranta, huwag mabagabag, huwag baguhin ang ugali. Amen? Amen.